Mayroon po ba kayong kakilala na kapag isinara yung kamay at pagkatapos ay ibinuka ay naiiwanan ang isang daliri at kailangan pang itulak para madiretso? O baka naman po kayo ang mismong mayroong ganyang problema. Alam niyo po ba ang tawag doon? Ang tawag po doon ay trigger finger. Ito ay maaaring mangyari sa alinmang mga daliri, ngunit pinakamadalas ito na nangyayari dito sa fourth finger at saka sa third finger. Alam niyo po ba na may mga simpleng paraan lang po na dapat kayong gawin para hindi na malak yung inyong daliri? Panoorin niyo po ang video ito at sigurado po ako makatutulong sa inyo ng malaki para hindi po maglock ang inyong daliri. Una sa lahat, bakit nga ba nagkakaroon ng trigger finger? Ang ating mga kamay ay gamit natin araw-araw. At sa mga trabaho na nangangailangan ng prolonged, forceful finger flexion, ang trigger finger ay pwedeng mangyari sa mga ganung gawain. Kapag ka matagal at mapuwersa ninyong ginagamit na nakasara ang inyong mga daliri, pwedeng magkaroon ng trigger finger. Sinasabi din na nagko-coexist ang trigger finger sa mga tao na may diabetes, rheumatoid arthritis, at iba pang problema na nangyayari sa kamay tulad ng carpal tunnel syndrome. Madalas din itong mangyari sa mga ang edad ay 50 anyos pataas. Mas madalas itong makita sa mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. Sa simula ay hindi kayo makakaramdam ng sakit. Naglalak na siya pero hindi pa siya painful. Hanggang sa ito ay sumapit na nakakaramdam na kayo ng sobrang sakit. Ipapaliwanag ko sa inyo kung saan nanggagaling yung sakit na yon na nararamdaman nyo kapag nag-lock ang inyong daliri. So ito ay madalas dito sa middle finger at saka dito sa ring finger. Ito yung naiisara natin or naiibaluktot natin itong ating mga daliri dahil sa koordinasyon ng mga muscles na naandito sa harapan ng ating braso. Dito ay mayroong tendon na pumapasok dito sa bawat daliri. Kaya ito yung naibabaluktot ng ganito dahil mayroon ditong pulley na siyang tumutulong para mag-glide yung tendon. Ngayon, kapag ang tendon ay inflamed at iba pang dahilan, pwedeng dahil sa scar tissue o sa nodules, ang tendon ay hindi makadaan ng maayos doon sa pulley kapag may mga ganoong problema. Halimbawa ay ito ang tendon, ito yung pulley. So kapag walang anumang problema, walang inflammation, walang nodule, walang scar tissue, smooth ang pagdaan ng tendon doon sa pulley. Pero, once na nagkaroon na ng nodule o scar formation o calcium deposit o kung ano man, i-represent natin ng pulang ito yung nodule. Halimbawa, so kapag dumaan na siya doon sa pulley, hindi siya agad makapasok, bumabara siya, hindi makagalaw siya ng maayos, kaya kailangan mo pa siyang tulungan para makadaan siya. So, ganun yung nangyayari kapag ibinend mo yung iyong daliri, di ba? Hindi, kailangan may tutunog pa siyang ganon. Kasi nga, yun yung bumabara yung nodule o yung scar tissue doon sa pulley. Minsan, kung siya ay inflamed, ay talagang masakit. Ang mabisa at mabilis na mga paraan para mawala na yung trigger finger ninyo ay ituturo ko po sa inyo. Hanapin niyo at tapain niyo yung part na matigas. Pagkatapos ay bigyan niyo ito ng pressure. I-push ninyo ng madiin. Pagkatapos ay igalaw ninyo ng side to side. Tapos pwede niyo itaas baba. Pwede rin paikot. Ito ang paraan para madurog or mabasag yung scar tissue. At gawin nyo yan sa loob ng mga 15 seconds. Pwede nyo siyang ulitin 2 to 3 times a day o anytime hanggang sa lumiit o mawala yung scar tissue at yung nodule. Kapag lumiit na yung scar tissue or yung nodule, madali nang mag-glide ang tendon doon sa pulley. Number 2 na kailangan nyong gawin, i-push ninyo yung nodule or yung scar tissue. Pagkatapos ay ibaluktot niyo yung daliri hanggang dito lang. Hindi pa ganito ha, kasi ito yung point na kung saan naiiwanan yung daliri. So hindi dito ang pagkakabaluktot ha, dito lang. Dito sa di ba may guhit dito? 1, 2, ayan, diyan, mula diyan. Ayan, tapos gaganto nyo. So hanapin nyo ulit yung nodule, tapos ibaluktot nyo ng ganito lang. Ayan, ulitin nyo siya ng 5 hanggang 10 beses. Pwede nyo siyang gawin ng mas madalas, 2 to 3 times a day, walang problema po doon. Okay, i-push and then close. And then, i-diretso ulit. Okay? Pwede nyo rin gawin ito na hindi nyo pinupush. Pwede rin basta ibaluktot nyo lang. Pagkatapos ibubuka nyo. Tapos idiliko ulit. Tapos, i-diretso ulit.
Gawin nyo ito ng 10 times. 1 hanggang maka 10 beses kayo. Tapos, inire-recommend din na magsuot ng splint. Pero kung wala kayong splint, ang pwede nyong gawin ay kumuha kayo ng popsicle stick, tapos ilagay nyo doon sa ilalim nung daliri nyo na affected. Pwede nyo siyang isuot sa gabi para hindi siya mabaluktot, or pwede nyo rin naman siyang gawin any time of the day para maiwasan yung pagbalubaluktot ng daliri, para maiwasan nyo yung pakiramdam na masakit at hindi maiirita yung inyong tendon na apektado. Marami pang mga exercises na pwedeng gawin sa daliri, pero yan yung pinakang mabilis at pinaka-effective. Kaya kahit alin man sa mga ito ay gawin ninyo. Pwede nyong i-massage yung area, apainin nyo yung part kung saan naandun yung meron kayong naaapa na medyo parang matigas, at yung part na parang medyo nakaumbok. So yun ay ating i-massage. Walang limit, any time of the day, pwede siyang gawin. Kung mayroon talagang pain, pwedeng bawasan yung mga trabaho na makakapagpa-trigger dun sa pain. Ang mga exercises at yung mga procedures na itinuro ko sa inyo, gawin nyo ang mga yun hanggang sa gumaling ang inyong trigger finger. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video ito, at kung nakatulong po sa inyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at mag-share, mag-like, at pwede rin po kayong mag-comment. Maraming salamat po.